Sa isang hapon na tila niluluto ng araw ang aspalto sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa lungsod Quezon, bumabagal ang daloy ng trapiko na parang nag-aatubiling dugo sa isang baradong ugat. Ang mga motorista, lalo na ang mga nakamotorsiklo, ay hindi mapakali ng matanaw ang isang malaking asul na tolda na may nakasulat na Oplansita. Ilang pulis na kumpleto sa uniforme ang matikas na nakatayo, habang ang iba naman ay tila kampanting nakasandal, paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga dumaraang sasakyan. Isa sa mga pulis na agad bumupukaw ng pansin ay si Police Staff Sergeant Dante Santos. Isang lalaking nasa edad 40, malaki ang pangangatawan at may mukhang laging nakakunot ang noo. Kilala siya sa lugar bilang isang pulis na mainitin ang ulo, mahilig manigaw at kung minsan ay sinasamantala ang sitwasyon para sa areglo o tikotong. Sa gilid ng kalsada, isang dalagang may maamong mukha at buhok na maayos na nakatali ang nagpapatakbo ng isang maroon na scooter. Ang pangalan niya ay Liana Reyes, isang graduating student sa kolehiyo na kadarating lang mula sa pagtuturo ng private tutorial sa bahay ng kanyang estudyante. Simple lamang ang kanyang suot, isang asul na t-shirt, maong na pantalon at isang slinging bag. Kahit pagod mula sa maghapong gawain, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ninanamnam ang dampi ng hangin sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay agad naglaho nang makita niyang sininyasan siya ng isang pulis na tumabi. Huminga ng malalim si Liana. Sana naman walang problema, bulong niya sa sarili. Huminto ang kanyang scooter sa harap ng isang mesa ng inspeksyon. Lumapit si Police Staff Sergeant Dante Santos, nakataas ang kilay at may mapanlait na tingin na para bang sigurado nang may pagkakamali si Liana. Mga papeles mo, sabi niya sa tonong walang kabuhay-buhay. Inilabas ni Liana ang kanyang driver's license at ang ECC ng motor mula sa kanyang maliit na pitaka. Magalang niya itong iniabot gamit ang dalawang kamay. Kinuha ito ni Santos ng padabog. Bakit ba nagmamadali ka? Tingnan mo nga iyang paghinto mo, sumobra ka sa puting linya. Alam mo ba ang batas trapiko? Tumaas ang boses ni Santos, sadyang naghahanap ng butas. Nagulat si Liana ngunit pinanatili ang kalmadong tono. Paumanhin po, sir. Dahan-dahan po akong huminto at sinunod ko naman po ang senyas ng kasama ninyo. Umismid si Santos habang umiiling, nagkukunwaring may natuklasang malaking pagkakamali. Itong lisensya mo mag-i-expire na rin. Isang buwan na lang, hindi mo pa inaasikaso. Tapos yung helmet mo, hindi mo hinihigpitan ang tali kanina pa. Ang totoo, maayos na nakakabit ang tali ng helmet ni Liana bago pa man siya umalis. Nakahigpit po, sir. Tiningnan ko po mismo bago ako umalis, mahinang sagot ni Liana. Aba, tinuturuan mo pa ako, sigaw ni Santos sabay hampas ng bahagya sa mesa. Napatingin ang ilang motorista, naaawa sa dalaga. Kusa namang napaatras si Liana. Hindi po sa ganoon, sir. Nagpapaliwanag lang po ako. Ininspeksyon ni Santos ang motor ni Liana na para bang naghahanap ng iba pang mali. Pati itong headlight mo, madilim na. Delikado yan. Ang dami mong violation. Nagsimulang maghinala si Liana. Ang headlight ng kanyang motor ay kapapalit lang 2 linggo na ang nakakaraan. Paumanhin po, sir, pero normal po ang ilaw ko. Tiningnan ko rin po kaninang umaga. Tinitigan siya ni Santos ng matalim, saka tumawa ng maikli na maihalong pang-iinsulto. Easy, kayong mga babaeng motorista, puro ganda lang ang puhunan pero walang alam sa patakaran. Kaya kayo laging pabigat sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa pandinig ni Liana. Kumunot ang noo ng ilang tao sa paligid, ngunit walang nangahas na magsalita. Pinigilan ni Liana ang sarili. Naalala niya ang bili ng kanyang ama, isang grab driver na napakadisiplinado. Huwag kang papatol sa emosyon kapag may kausap kang otoridad. Ipaliwanag mo ng dahan-dahan. Huminga ng malalim si Liana. Sir, kung talagang may mali po ako, handa po akong matiketan ayon sa tamang proseso. Tinitigan siya ni Santos ng matagal na tila may tinitimbang. Pagkatapos ay sumandal siya sa mesa at nagsalita ng pabulong, ngunit sapat na para marinig ng iba. Bakit ka pa magpapatiket? Ang gulo. Pwede naman kitang tulungan para mapabilis. Alam mo na.
₱500 lang para sa merienda. Ayos na. Napatigil si Liana. Ang ilang motorista sa likod niya ay tila naintindihan na ang nangyayari. Hindi ito ang unang beses na ginawa iyon ni Santos. Tiningnan ni Liana si Santos na may halong gulat at pagkadismaya. Paumanhin po, sir, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Hindi po ako magbabayad para sa areglo. Kung may mali po ako, tiketan niyo na lang po ako. Susunod po ako sa patakaran. Nagtaas ng kilay si Santos, nagulat sa katapangan ni Liana. Sigurado ka, naging malamig ang kanyang boses. Sigurado po ako, sir. Huminga ng malalim si Santos, saka tiningnan si Liana mula ulo hanggang paa na para bang minamaliit siya. Ang dami na talagang kabataan ngayon na nagpapakabanal. Gustong maging malinis pero pinapahirapan lang ang sarili. Sino ka ba sa akala mo? Anak ng opisyal. Kinuyom ni Liana ang kanyang kamao. Hindi po, sir. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan pero tinuruan po akong maging matapat. Matapat, malakas na tumawa si Santos nang iinsulto ng walang kahihiyan. Matapat pero nagpapahirak sa mga pulis. Alam mo bang nakakapagod tong oplansita? Maghapon kaming nagtatrabaho. Magbabayad ka lang naman ng kaunti tapos na sana. Umiling si Liana. Ayoko po, sir. Hindi po iyan ang tamang proseso. Namula ang mukha ni Santos. Maganda ka kaya akala mo tama ka palagi. Mga babaeng tulad mo, puro mukha lang ang puhunan pero ang utak wala. Natigilan si Liana. Nanikip ang kanyang dibdib. Masakit, mapanlait at hindi nararapat ang mga salitang iyon. Ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Hinihiling ko po na magsalita kayo ng maayos, sir. Isa po akong mamamayan, hindi kriminal. Lalo pang nag-init ang ulo ni Santos. Maayos? Inuutasan mo ako. Pulis ako. Otoridad ng gobyerno. Bago pa man matapos ni Santos ang sasabihin, isang ginang sa likod ng pila ang marahang nagsalita, Sir, wag naman po kayong ganyan. Kawawa naman yung bata. Tinitigan ni Santos ang ginang ng masama, aya't agad itong yumuko. Lumingon si Liana sa paligid. Malinaw na maraming nakakakita, ngunit walang sinumang nangahas na ipagtanggol siya. Doon niya napagtanto na kung mananahimik siya, walang lalaban sa ganitong uri ng pagtrato. Sir, sabi ni Liana na may diin sa boses, pakibalik po ang mga papeles ko. Kung itinuturing ninyo akong may sala, pakitiketan po ako ayon sa batas. Hindi yung tinatakot ako o hinihinga ng pera sa labas ng proseso. Malakas na tinapik ni Santos ang mesa na ikinagulat ng ilan. Lumalaban ka na sa akin, ha? Hindi po ako lumalaban, sir. Hinihiling ko lang po ang tamang pagtrato. Tiningnan ni Liana si Santos diretso sa mga mata. Ang kanyang kaba ay napalitan ng katapangan. Halatang hindi sanay si Santos na hinahamon ng ganoon. Sige, ganito na lang, sabi ni Santos habang iniikot ang mga mata. Dahil ayaw mong makipagtulungan, i-impound ko tong motor mo. Asikasuhin mo bukas sa opisina. Nagulat si Liana. Ay impound niyo po ang motor ko? Pero ano po ang violation ko, sir? Marami, walang ganang sagot ni Santos. Malubay ang tali ng helmet, madilim ang headlight, mali ang paghinto. Mag-i-expire na ang lisensya. Basta marami. Hindi po totoo ang lahat ng yan, sir. Nanginginig ang boses ni Liana pero matatag pa rin. May karapatan po akong malaman ang basehan ng pag-impound. Umismid si Santos, saka tiningnan si Liana na may pakiramdam ng tagumpay. Kapag nag-ingay ka pa, ililista kita bilang uncooperative driver. Lalaki ang kaso mo. Ito talaga ang gusto niya, ang mang-ipit, manakot, pilitin. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Gusto niyang umiyak, pero tumanggi siyang magpakita ng kahinaan. Sinabi minsan ng kanyang ama, kung nasa tama ka, huwag kang matakot. Sige po, sir, sabi ni Liana sa wakas. Hindi po ako magbabayad sa labas ng patakaran, pero may karapatan po ako bilang mamamayan na tratuhin ng tama. Kung i-impound niyo ang motor ko, hihingi po ako ng opisyal na report. Tumawa si Santos ng mapanlait. Wow, nagmamarunong ka na, ha?
Saan ka ba nag-aaral? Masyado kang maalam sa batas. Hindi po mahalaga kung saan ako nag-aaral, sagot ni Liana. Ang mahalaga, hinihiling ko lang ang tamang proseso. Tila natigilan si Santos. Hindi niya inaasahan na makakapagsalita ang dalaga ng ganoon. Karamihan sa mga motorista ay matatakot at bibigay na lang. Ang arte mo, bulong ni Santos. Sobra. Huminga ng malalim si Liana. Alam ko po. Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan ni Santos. Kinuha ni Liana ang kanyang cellphone mula sa bag. Binuksan niya ang kamera. Sir, idodokumento ko lang po ito para mai-report ko mamaya, sabi niya ng magalang ngunit napakalinaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Santos. Hoy, kinukuhanan mo ako, sigaw niya sabay hakbang pasulong. Umatras si Liana, ngunit hawak pa rin ang cellphone. Mamamayan po ako, sir. May karapatan po akong i-record ang interaksyon ko sa isang public official. Ayon po sa batas. Patayin mo yan, sigaw ni Santos habang sinusubukang abutin ang cellphone ni Liana. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang batang pulis sa kaliwa na kanina patahimik ay mabilis na humawak sa kanyang braso. Sir, wag po, mabilis na sabi nito. Hindi po pwede yan. May chisels din po rito sa post. Delikado po, sir. Tiningnan ni Santos ang kasama ng masama. Nakikialam ka. Umatras ang batang pulis. Nagpapaalala lang po, sir. Nakita ni Liana ang pagkakataon. Ibinaba niya ang cellphone, ngunit nanatili itong hawak. Sir, sabi niya, ang gusto ko lang po ay tratuhin ng maayos. Yun lang po. Kinuyom ni Santos ang kanyang kamao. Namumula ang kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit dahil nasira ang kanyang reputasyon sa harap ng maraming tao. Tumaas ang tensyon. Humaba ang pila ng mga sasakyan. Ilang motorista ang nagsimulang mag-video mula sa malayo. Sa huli, nagdesisyon si Santos. Bigla niyang inihagis ang lisensya at ni Liana sa mesa na halos mahulog sa lupa. O heto, sabi niya ng pabalang. Umalis ka na. Bilis. Nagulat si Liana. So, wala po akong mali, sir. Umalis ka na sabi bago pa magbago ang isip ko. Pinulot ni Liana ang kanyang mga papeles na may panginginig. Sumakay siya sa kanyang motor at naghandang umalis. Ngunit bago niya paandarin ang makina, nagsalita si Santos ng mahina pero puno ng lason, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Maganda nga, wala namang modo. Napatigil si Liana. Tiningnan niya si Santos sa huling pagkakataon. Hindi galit, kundi may tingin ng isang taong alam niyang hindi tinatrato ng makatarungan, ngunit piniling hindi rin maging bahagi ng kawalang katarungan. Sir, sabi niya nang may kahulugan, ang pagiging maganda o hindi ay hindi kailanman magiging dahilan para maliitin ko ang ibang tao. Naubusan ng salita si Santos. Sa wakas, pinaandar ni Liana ang motor at nilisan ang lugar ng checkpoint na may mabigat na dibdib. Ngunit buo ang kanyang loob. Hindi niya alam na ang kanyang pag-uwi ay magdadala sa kanya sa isang pangyayaring mas malaki pa kaysa sa isang simpleng checkpoint. Dahil pagkatapos ng insidenteng iyon, isang tao ang tahimik na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Isang taong hindi dapat nandoon. Isang taong magbubukas ng isang malaking iskandalo at magpapabago sa buhay ni Liana magpakailanman. Dahan-dahan ang pagpapatakbo ni Liana sa kanyang motor pagkalabas niya sa lugar ng checkpoint. Bagamat humahampas sa kanyang mukha ang hangin ng hapon, nanatiling mainit ang kanyang kalooban dahil sa pagtrato sa kanya ni Santos. Ang mga masasakit na salita ay paulit-ulit na umaalinggaw sa kanyang isipan. Mga babaeng tulad mo, puro mukha lang ang puhunan. Itinabi ni Liana ang kanyang motor sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng akasya. Huminto siya para pakalmahin ang kanyang paghinga. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang bote ng tubig. Bakit may mga taong ganito kasama? Bulong niya sa sarili. Pumikit siya sandali, sinusubukang pawiin ang sakit ng loob. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon mula sa group chat ng kanyang klase sa universidad. Guys, may nakakita na ba sa video ng Oplan Sita sa Commonwealth?
Pulis na naninigaw ng babae. Grabe. Kinabahan si Liana. Binuksan niya ang link at agad na kumabog ng malakas ang kanyang puso. Ang video na kanyang nakita ay siya mismo habang sinisigawan ni Santos. Ang video ay kuha ng isang motorista mula sa malayo. Hindi malinaw ang boses, ngunit kitang-kita ang aroganting ekspresyon ni Santos at ang katatagan ni Liana. Umabot na sa 24,000 views ang video. Wala pang isang oras mula nang mangyari iyon. Natulala si Liana. Diyos ko, paano na to? Biglang may pumasok na isa pang mensahe. Si Salsa. Liana, ikaw ba yan? Naku, okay ka lang ba? Si Putra. Grabe yung pulis, sobra na. Si Rido. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Pinunasan ni Liana ang kanyang mukha. Hindi siya handang maging viral. Kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya ang ganito. Hindi pa siya nakakasagot nang may marinig siyang boses ng isang babae mula sa kanyang likuran. Ineng, ayos ka lang? Lumingon si Liana. Isang ginang na nasa katanghalian ang edad, na nasa pila rin kanina sa checkpoint, ang lumapit sa kanya na medyo hinihingal. Ay, opo. Okay lang po ako, Nay. Umupo ang ginang sa isang sementadong upuan sa tabi ni Liana. Nakita ko lahat kanina. Ang tapang mo, iha. Ngumiti si Liana ng mapait. Gusto ko lang po sanang gawin ang tama, Nay. Tumango ang ginang. Alam mo ba? Maraming nananahimik dahil sa takot. Pero ikaw, iba ka. Proud ako na makakita ng kabataang hindi takot sa kawalang katarungan. Yumuko si Liana. Takot din po ako, Nay. Pero nagsalita ka pa rin, tinapik siya ng ginang sa balikat. Iyon ang mahalaga. Huminga ng malalim si Liana. Sana matapos na ang problemang ito. Ngunit ang kanyang pag-asa ay naglaho nang marinig niya ang ugong ng isang malaking motor na papalapit. Isang police trail bike ang biglang huminto sa mismong tapat ng kinaupuan ni Liana. Dalawang lalaking nakauniporme ang bumaba. Ang isa ay bata at may maamong mukha. Ito ang pulis na pumigil kay Santos na agawin ang kanyang cellphone kanina. Ang pangalan niya ay Police Corporal Marco Villanueva. Samantalang ang isa pa ay isang lalaking may makapal na bigote at matalas na tingin. Halatang hindi siya ordinaryong pulis. Ang tindig niya ay nagpapakita ng otoridad. Excuse me. Ikaw ba si Liana Reyes? Tanong ng pulis na may bigote. Napalunok si Liana. Oo po, sir. Bakit po? Tiningnan ni Marco si Liana na may pag-aalala, ngunit sinubukang umiti. Huwag kang mag-alala, miss. Hindi ka namin hulihin. Nagpakilala ang pulis na may bigote. Ako si Police Captain Miguel de la Cruz, ang Direct Superior ni Staff Sergeant Santos. Natahimik si Liana. Ang ginang sa tabi niya ay nanigas. Ganito kasi pagpapatuloy ni Captain de la Cruz. Kakatanggap lang namin ng report na isa sa aming mga tauhan ay nasangkot sa pakikipagtalo sa iyo. Viral na ang video. Tumingin si Liana sa lupa. Wala po akong intensyon na maging viral ang issue, sir. Tumango si Captain de la Cruz. Naiintindihan ko at hindi mo iyon kasalanan. Tumingin siya kay Marco na tumango rin at nagsalita ng mahina. Miss, nakita ko po mismo kanina kung paano katratuhin ni Sir Santos at talagang hindi po iyon tama. Nagulat si Liana. Bihirang may pulis na handang ipagtanggol ang isang sibilyan, lalo na laban sa isang senior officer. Nagpatuloy si Captain de la Cruz, papunta kami ngayon sa presinto para sa isang investigasyon. Pero bago iyon, gusto kong marinig mismo mula sa iyo ang nangyari. Tiningnan ni Liana ang mukha ng dalawang pulis. Walang bakas ng pananakot. Sa katunayan, si Marco ay tila tunay na nag-aalala. Sige po, sir. Tumango si Liana. Ipapaliwanag ko po ang lahat. At isinalaysay niya ang lahat ng detalyado. Mula sa paghaharang ng walang dahilan, sa paninigaw, sa paghingi ng tikotong, hanggang sa banta na i-impound ang kanyang motor. Paulit-ulit na tumango si Marco. Paminsan-minsan ay kinakagat niya ang kanyang labi, halatang nanggigigil sa ginawa ni Santos.
Bumuntong hininga si Captain de la Cruz. Matagal ko nang hinala na may ginagawang kalokohan si Santos, pero ngayon lang nagkaroon ng matibay na ebidensya. Tiningnan siya ni Liana. Kailangan ko po bang pumunta sa presinto para sa formal na reklamo, sir? Dahan-dahang umiling si Captain de la Cruz. Hindi kailangan, pero mas maganda kung gagawin mo. Kung handa ka. Natahimik si Liana. Gusto niya ng katarungan pero natatakot din siya. Ang viral video ay maaaring maging sanhi ng ganti. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, humakbang si Marco. Miss, kung papayag kang mag-file ng report, personal kong titiyakin na ligtas ka. Sisiguraduhin kong walang gagalaw sa iyo o sa pamilya mo. Tiningnan ni Liana ang batang pulis. Taimtim ang kanyang mga mata. Ang ginang sa tabi ni Liana ay sumingit. Iha, kung kailangan mo ng testigo, handa ako. Nakita ko ang lahat. Napigil ni Liana ang kanyang hininga. Hindi niya inaasahan na may mga estrangherong handang tumulong sa kanya ng ganito. Hindi ka namin pinipilit, sabi ni Captain de la Cruz, pero kailangan mong malaman na kung hahayaan natin ito, patuloy na gagawin ni Santos ito sa iba. Ang mga salitang iyon ay gumising sa kamalayan ni Liana. Naalala niya kung gaano karami ang hindi nangahas lumaban kanina. Kung mananahimik siya, marahil ay walang magbabago. Hinawakan ni Liana ng mahigpit ang kanyang cellphone. Sige po, sir, sabi niya ng may determinasyon. Gagawa po ako ng formal na reklamo. Umiti ng may kasiyahan si Captain de la Cruz. Halatang gumaan ang loob ni Marco. Mabuti, sabi nito. Sumama ka na sa amin sa presinto ngayon. Huwag kang mag-alala, ay i-escort ka namin. Tumango si Liana at naghandang paandarin ang motor. Ngunit bago pa siya makahakbang, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang mundo. Tatay. Agad na sinagot ni Liana. Ang boses ng kanyang ama ay puno ng pag-aalala. Anak, nasaan ka? Nakita ko yung video sa group chat ng mga driver. Okay ka lang ba, anak? Nanginginig ang boses ng kanyang ama, pinaghalong galit, takot at lungkot. Pinigilan ni Liana ang kanyang luha. Okay lang po ako, tay. Mamaya po ako magpapaliwanag. Hintayin mo ako dyan, papunta na ako. Huwag kang aalis. Click. Pinatay ang tawag. Tumingin si Liana kay Captain de la Cruz. Papunta po dito ang tatay ko, sir. Pwede ko po ba siyang hintayin? Tumango si Captain de la Cruz. Siyempre. Ilang minuto ang lumipas, isang lumang scooter ang mabilis na humarurot papalapit sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng kupas na polo shirt ang nagmamadaling bumaba. Siya si Mang Lito, ang ama ni Liana. Anak! Agad niyang niyakap ang kanyang anak. Okay ka lang ba? Nakita ko iyong video. Akala ko kung ano na. Niyakap ni Liana ang kanyang ama ng mahigpit. Okay lang po ako, tay. Tutupo. Tiningnan ni Mang Lito ang mga pulis. Ang kanyang tingin ay puno ng hinala, ngunit mayroon ding takot. Sir, ano po ba ito? Bakit po sinigawan ang anak ko ng ganoon? Magalang na ipinaliwanag ni Captain de la Cruz ang lahat, mula simula hanggang dulo. Tumango-tango si Mang Lito, ngunit halatang galit at nag-aalala. Sir, grab driver lang po ako. Ayoko po ng malaking gulo. Pero kung ganito tratuhin ang anak ko, hindi po ako papayag. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Hinawakan ni Liana ang kamay nito, nagbibigay ng lakas. Tay, i-report na po natin. Gawin po natin ang tama. Tiningnan ni Mang Lito ang kanyang anak. May pagmamalaki at lungkot sa kanyang mga mata. Sige, sasama ako. Ngumiti si Marco. Huwag po kayong mag-alala, Mang Lito. Poprotektahan po namin kayo. Sa himpilan ng pulisya, paglubog ng araw, ramdam ang tensyon sa loob. Ilang pulis ang abalang naglalakad. Ang viral video ay tila naging usap-usapan na sa buong presinto. Si Santos ay nakaupo sa isang interrogation room na may maasim na mukha. Dalawang opisyal mula sa Internal Affairs Service, ang nakatayo sa magkabilang gilid niya. Tinitigan niya si Liana ng masama nang dumaan ang dalaga.
Yumuko si Liana, sinusubukang huwag matakot. Nilapitan ni Captain de la Cruz si Santos. Santos, malamig niyang sabi. Suspendido ka muna habang iniimbestigahan ang kaso mo. Suminghal si Santos. Dahil sa babaeng yan? Sinisiraan niya ako, sir. Humakbang si Liana. Hindi po ako naninira, Sir Santos. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tumayo si Santos at akmang lalapit, ngunit pinigilan siya ng dalawang opisyal. Santos, umupo ka. Pabalang na umupo si Santos. Mga babaeng tulad mo, walang utang na loob. Akmang susugod si Mang Lito, ngunit pinigilan siya ni Marco sa balikat. Mang Lito, kami na po ang bahala. Pinigilan ni Mang Lito ang kanyang galit. Tinitigan ni Captain de la Cruz si Santos ng matalim. Masyado ka nang matagal naglalaro sa kalokohan. Oras na para managot ka. Dumura si Santos sa sahig. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Tama na, mariing sabi ni Captain de la Cruz. May ebidensya kami. Binuksan niya ang isang monitor. Ang viral video ay ipinalabas, kumpleto sa bahagi kung saan humihingi ng tikotong si Santos. Namutla si Santos. Ramdam ni Liana ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang katarungan na gumugulong ng ganito kalapit. Pagkatapos ng video, lumingon si Captain de la Cruz kay Liana. Miss Liana, sabi niya ng marahan. Pwede ka nang gumawa ng formal na reklamo. Poproseso namin ito. Tiningnan ni Liana ang kanyang ama. Tumango si Mang Lito, nanginginig ang mga kamay ngunit matatag ang puso. Habang pinipirmahan ni Liana ang complaint form, sa kabilang bahagi ng silid, tinitigan siya ni Santos na may tingin na puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya, at narinig iyon ni Marco. Tiningnan ng batang pulis si Santos ng malamig na tingin sa unang pagkakataon. Sisiguraduhin kong tapos na, Sir Santos. Hindi alam ni Liana na ang mga salita ni Santos ay hindi isang walang laman na banta. May mas malaki pa sa likod nito. Isang bagay na kinasasangkutan ng isang network ng tikotong, pangingikil, at posibleng proteksyon mula sa mas matataas na opisyal. At nang hindi sinasadya, nagalaw ni Liana ang isang pugad ng putakti. Ang tanong, handa ba si Liana na harapin ang paparating na bagyo? Gabi na nang payagan si Liana at ang kanyang ama na umuwi mula sa presinto. Malagkit ang hangin, ngunit medyo gumaan ang pakiramdam ni Liana. Kahit paano, naisampa na ang reklamo at si Santos ay nasa ilalim na ng investigasyon. Ngunit si Marco, ang batang pulis na mabait sa kanya mula pa sa simula, ay naghatid sa kanila hanggang sa paradahan. Miss Liana, sabi niya ng mahina, simula ngayong gabi, malamang pag-uusapan ka ng maraming tao. Lalo pang nag-viral ang video. Tiningnan siya ni Liana. Gaano po ka-viral, sir? Kinamot ni Marco ang kanyang batok, tila nailang. Ang huli kong tingin, mahigit 600,000 views na. Natahimik si Liana. Si Mang Lito ay mukhang nag-aalala. Anak, sigurado ka bang tama ang desisyong ito? Tumango si Liana. Tay, kung hindi tayo ang magsasabi, sino pa? Umiti si Marco, halatang hanga sa katapangan ni Liana. Isa pa, naging seryoso ang kanyang boses. Si Santos ay hindi ordinaryong pulis. Arogante siya, pero may mga taong sumusuporta sa kanya. Mga taong ayaw na may sibilyan na naglalakas loob magreklamo. Napalunok si Liana. Ibig niyo pong sabihin, pwede akong pagbantaan? Tumingin si Marco diretso sa mga mata ni Liana. Hindi pwede, miss. Malaki ang posibilidad. Agad na tumayo si Mang Lito. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kalma lang po, tay, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Kaya ko po ito sinasabi para simula ngayong gabi. Kung may anumang mangyari, tawagan niyo agad ako. Ito ang numero ko. Inabot niya ang isang pirasong papel na may nakasulat na numero ng telepono. Tinanggap ito ni Liana na may nanginginig na kamay. Salamat po, sir. At isa pa, lumapit si Marco at bumulong, Miss, huwag ka munang mag-isang lalabas sa susunod na mga araw, lalo na kung gabi. Tumango si Liana. Huminga ng malalim si Mang Lito. Sige, uwi na muna tayo.
Bukas natin isipin ang susunod na hakbang. Sa biyahe pa uwi, medyo tahimik na ang kalsada. Ang mga ilaw ng tindahan ay nagsisimula ng mamatay. Ilang karinderya na lang ang bukas. Nakaupo si Liana sa likod ng motor ng kanyang ama, yakap ang kanyang bag, puno ng halo-halong emosyon. Galit, takot, lungkot, pero mayroon ding pagmamalaki dahil lumaban siya sa kawalang katarungan. Ngunit ang kapanatagan ay panandalian lang. Isang itim na scooter ang lumitaw mula sa likuran at sumunod sa kanila, sadyaing madilim ang ilaw. Nakita ito ni Liana sa side mirror. Tay, yung motor sa likod kanina pa sumusunod. Sumulyap si Mang Lito. Nga. Napansin ko rin. Palapit ng palapit ang motor. Kinilabutan si Liana. Bigla itong nag-overtake at huminto sa kanilang harapan, sadyang humaharang sa daan. Aba! Mabilis na nagpreno si Mang Lito. Halos matumba si Liana ngunit agad na nakakapit. Dalawang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba, parehong naka-full face helmet, kaya hindi makita ang kanilang mukha. Lumapit ang isa habang dinuduro si Liana. Ikaw, bumaba ka. Umatras si Liana sa upuan. Hoy, sino kayo? Anong kailangan nyo? Sigaw ni Mang Lito. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kumuha ito ng isang maliit na batuta mula sa kanyang bulsa, isang expandable na bakal. Tumayo si Mang Lito para protektahan si Liana. Huwag kayong lalapit. Nagsalita ang pangalawang lalaki na may mabigat na boses. Masyadong mayabang yang anak mo, lumalaban sa malaking tao. Sinabihan ng tumahimik, nag-viral pa. Ayaw ni boss. Nanigas si Liana. Boss. Sumigaw si Mang Lito. Sino ang nag-utos sa inyo? Magsalita kayo. Tumawa ang lalaki. Hindi mo na kailangang malaman. Ang importante, matuto iyang anak mong manahimik. Iwinasiwas niya ang batuta papunta kay Mang Lito. Blag! Natumba si Mang Lito sa semento. Tay, sumigaw si Liana at niyakap ang ama. Palapit ng palapit ang dalawang lalaki. Hinablot ng isa ang bag ni Liana. Nasaan ang cellphone mo? Yung original video. Pinilit ni Liana na protektahan ang kanyang bag, ngunit mas malakas ang lalaki. Bitawan mo ko, sigaw ni Liana. Bigla, isang napakaliwanag na ilaw ng motor ang mabilis na papalapit. Isang police trail bike ang sumulpot, si Marco. Malakas siyang nagpreno, bumaba at tumakbo habang sumisigaw. Tumigil kayo! Police 2. Natigilan ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sila at mabilis na sumakay sa kanilang motor para tumakas. Hinabol sila ni Marco, sinusubukang tandaan ang plaka, ngunit masyadong mabilis ang kanilang takbo. Hinihingal na bumalik si Marco kina Liana at Mang Lito. Miss? Tay? May nasaktan po ba? Mabilis na umiling si Liana habang yakap ang ama. Natumba lang po si tatay. Diyos ko, salamat po, Sir Marco. Lumuhod si Marco para tingnan si Mang Lito. Tay, kaya niyo po bang tumayo? Damaing ni Mang Lito ngunit tumango. Okay lang ako, anak. Natulak lang. Niyakap ni Liana ang kanyang ama, hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Sir, sino po sila? Bakit po nila kami inatake? Tiningnan ni Marco si Liana ng matalim. Hindi sila holdaper. Sadya kayong hinahanap. Kinilabutan si Liana mula ulo hanggang paa. Sir, may kinalaman po ba ito kay Santos? Umiling si Marco. Imposibleng tauhan ni Santos yung dalawa. Nakakulong pa rin siya sa presinto. At saka, hindi ganoong klase si Santos na mag-uutos ng ganyan. Naguguluhan si Liana. Kung ganoon, sino po? Tiningnan ni Marco ang madilim na kalsada kung saan tumakas ang mga lalaki. Mas malaki na ito kaysa kay Santos. May ibang tao na natatakot na ang reklamo mo ay magbubukas ng maraming bagay. Hindi lubos na naintindihan ni Liana, pero alam niyang hindi ito ordinaryong problema. Gusto niya lang ng katarungan, pero ngayon, ang kanyang kaligtasan ay nanganganib na. Muling tiningnan ni Marco si Liana, seryoso ngunit may init sa kanyang mga mata. Miss Liana, sabi niya ng marahan.
Pasensya na. Dapat ako ang naghatid sa inyo kanina pa. Nagkamali ako ng kalkula. Umiling si Liana habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi niyo po kasalanan, sir. Ako lang po ang masyadong naniwala na magiging maayos ang lahat. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Miss, simula ngayong gabi, magpapatrolya ako malapit sa bahay ninyo. Makikipag-ugnayan din ako sa ibang istasyon. Hindi kayo mag-iisa ng pamilya mo. Tiningnan ni Liana si Marco. Bahagyang kumalma ang kanyang puso. Salamat po, sir. Tumayo si Mang Lito sa tulong ni Marco. Salamat, iho. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Trabaho ko po ito, tay, sagot ni Marco. Buong gabi hindi makatulog si Liana. Bawat ugong ng motor sa labas ay nagpapagising sa kanya. Si Mang Lito ay nakaupo sa sala, may hawak na baston para magbantay. Ang kanyang ina, si Aling Rina, ay paulit-ulit na nagpipigil ng iyak. Anak, bakit ikaw pa ang napunta sa ganito? Niyakap ni Liana ang ina. Nay, kung hahayaan ko lang, baka ibang tao naman ang mabiktima. Pero mas mahalaga ang kaligtasan mo, Liana, hinawakan ni Aling Rina ang kanyang pisngi. Natatakot ako. Yumuko si Liana. Alam niyang tama ang kanyang ina, pero hindi na siya maaaring umatras ngayon. Napakaraming pumupuri sa kanya sa social media. Napakaraming nagbibigay ng lakas ng loob. Napakaraming babae ang nakakaramdam na kinakatawan niya sila sa kanyang katapangan. Kung aatras siya, masasayang ang lahat. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa bahay nila. Sinagot ito ni Mang Lito. Hello, Pamilya Reyes po ito. Sino po sila? Ako po ay mula sa National Police Commission. Gusto po naming makausap ang pamilya ni Liana tungkol sa reklamo ng Kotong at malubhang paglabag ng isang miyembro ng kapulisan. Pupunta po kami sa inyong bahay ngayong tanghali. Natigilan si Mang Lito. Hindi na ito level ng presinto. Hindi na rin city level. Napolcom na ito. Si Liana, na nakarinig mula sa likuran, ay nanghina. Ibig sabihin, seryoso na talaga to. Napaupo si Mang Lito. Anak, mukhang may nabuksan kang mas malaki pa sa inaakala natin. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Pero kailangan ko pong ituloy, tay. Tiningnan ni Mang Lito ang anak. Alam ko. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Santos sa isang silid, sinasabunutan ang sarili. Stressed na stressed ang kanyang mukha. Sa harap niya, isang opisyal na mas mataas ang ranggo ang nakatayo na may namumulang mga mata, hindi sa galit, kundi sa takot. Tanga, bulong ng opisyal. Bakit ka nagpa-viral ng ganyan? Sinabi ko nang huwag kang maging marahas. Siya ang nagsimula, hinampas ni Santos ang mesa. Babaeng nagmamarunong. Lumapit ang opisyal at kinuwelyuhan si Santos. Sinabi ko nang huwag kang gagawa ng gulo. Malaki ang pinsala mo. Akala mo ikaw lang ang apektado. Tiningnan ni Santos ang opisyal. Ibig sabihin, sir, kung umabot ang reklamong iyan sa Camp Crame, maraming babagsak. Kasama ako, mababa at nagbabanta ang kanyang boses. At alam mo kung anong ibig sabihin yan. Napalunok si Santos. Anong gagawin ko? Binitawan ng opisyal ang kanyang kwelyo at mahinang nagsalita, kung kailangan, itago mo ang ebidensya. O yung mas madali, umiti siya ng malamig, alisin mo ang pinagmulan. Natahimik si Santos. Sir, yung dalaga? Tinapik ng opisyal ang balikat ni Santos. Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw ang maglinis. Tinakpan ni Santos ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng malamig. Samantala, sa bahay ni Liana, hindi niya alam na sa likod ng mga pader, ng kamera ng cellphone, at ng social media, may mga makapangyarihang taong gustong patahimikin siya. At si Santos ay hindi na ang pinakadelikadong tao sa kwentong ito. Gusto lang ni Liana ng katarungan, pero ngayon, ang kanyang buhay na ang nakataya. 10 araw bago ang paglilitis. Ang lahat ay nabunyag. Puno ang courtroom ng Regional Trial Court sa araw na iyon. Maraming mamamayan ang dumalo dahil ang kaso ni Liana, ang dalagang hinamak at minura ng aroganting pulis, ay naging viral sa loob ng maraming araw. Puno rin ng media ang mga upuan sa likod.
Nakaupo si Liana sa unahan kasama si Mang Teban, isang mamamayan na nagsilbing pangunahing testigo. Sa tabi niya, si Leo, isang batang mamamahayag na nag-cover ng kaso mula pa sa simula, ay tinitingnan si Liana ng may paghanga. Sa kabilang panig, si Police Staff Sergeant Dante Santos ay nakaupo sa silya ng akusado. Malayo ang kanyang itsura sa aroganteng pulis sa kalsada noon. Maputla ang kanyang mukha, magulo ang buhok, at matigas ang bawat galaw. Tuwing ipinapakita ng abogado ni Liana ang video, kung saan hinihiya niya at pinipilit na tanggapin ang kiareglo, yumuyuko si Santos ng malalim. Dahan-dahang pinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Mariing ipinaliwanag ng abogado ni Liana, ang akusado ay hindi lamang umabuso sa kanyang kapangyarihan, kundi ipinahiya rin ang biktima sa publiko, dinungisan ang pangalan ng at sadyang nangingikil sa gitna ng isang checkpoint. Lahat ng ebidensya ay nasa video na kuha mismo ng biktima. Matapos tawagin ang mga testigo at ipalabas ang video, natahimik ang buong courtroom. May mga umiiling, may mga bumubulong, nakakahiya siya. Nang oras na ni Liana para magsalita, tumayo siya ng mahinahon. Hindi ko po layunin na pabagsakin ang sinuman. Ang gusto ko lang po ay katarungan para wala ng ibang babae ang mapahiya tulad ko. Gusto ko lang pong magtrabaho ang mga pulis ayon sa batas, hindi base sa kanilang ego. Maikli, ngunit puno ng kahulugan ang kanyang mga salita. Maraming mamamayan ang napaluha. Ang katapangan ni Liana ay nagparamdam sa kanila ng pang-aaping kanyang dinanas. Binasa ng hukom ang hatol, si Police Staff Sergeant Dante Santos ay opisyal na tinatanggal sa serbisyo ng walang karangalan, hinahatulan ng 2 taong pagkakakulong at inoobligang gumawa ng isang pampublikong pahayag ng paghingi ng tawad. Naging maingay ang courtroom. Tinakpan ni Liana ang kanyang bibig, pinipigilan ang pag-iyak sa tuwa. Tinapik siya ni Mang Teban sa balikat ng may pagmamalaki. Kinagabihan, isinahimpapawid sa isang National DE station ang formal na paghingi ng tawad ni Santos. Nakatayo siya, suot ang isang simpleng damit, hindi uniforme. Blanko ang kanyang mga mata, puno ng pagsisisi. Humihingi po ako ng tawad kay Miss Liana Reyes, sa kanyang pamilya, sa publiko, at sa institusyon ng dahil sa aking kayabangan. Nagsisisi po ako. Dinungisan ko ang pangalan ng institusyon at inabuso ang aking posisyon. Sa unang pagkakataon, mukha siyang tunay na tao, hindi ang aroganteng halimaw sa kalsada. Pinanood ni Liana ang broadcast mula sa bahay. Kahit masakit alalahanin ang nangyari, gumaan ang kanyang pakiramdam, hindi dahil sa kasiyahan. Para sa kanya, sapat na ang katarungan. Hindi kailangan ang paghihiganti. Niyakap siya ng kanyang ina at bumulong, ginawa mo ang tama, anak. Marami kang natulungan ngayon. Napaluha si Liana. Ang kaso ni Liana ay naging isang pambansang aral. Agad na nagsagawa ng malawakang ebalwasyon ang Mula sa araw na iyon, lahat ng checkpoint ay obligado ng gumamit ng body cam. Wala nang giareglo o tikotong. Binigyan ng publiko ng isang espesyal na hotline para mag-report. Ang mga pulis na lalabag ay papatawan ng mabigat na parusa. Isinahimpapawid dito sa balita na may pamagat, kaso ni Liana, nagpabago sa sistema ng checkpoint sa bansa. Isang matapang na hakbang tungo sa reforma. Si Liana ay naging simbolo ng katapangan ng isang ordinaryong mamamayan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kwento ay magiging mitsa ng isang tunay na pagbabago. Ilang araw matapos ang kaso, inimbitahan si Liana bilang isang resource speaker sa isang forum. Hinatid siya ni Leo at hinintay sa labas ng studio. Pagkatapos ng akara, naglakad sila sa isang mataong sidewalk. Medyo nahihiyang nagsalita si Leo, alam mo, Liana? Mula pa noong araw na iyon sa kalsada, nakita kong hindi ka lang matapang. Mayroon kang matatag na puso. Sobrang hanga ako sa'yo. Mumiti si Liana, namumula ang kanyang pisngi. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Biglang umambon. Binuksan ni Leo ang kanyang payong at itinapat ito sa ulunan ni Liana, mas malapit sa kanya kaysa sa sarili nito. Mula ngayon, hindi mo na kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tinitigan siya ni Liana ng matagal, malambing, mainit, puno ng pasasalamat. Salamat, Leo.
Naglakad sila ng magkatabi sa ilalim ng iisang payong, dahan-dahang nawawala sa gitna ng mga ilaw ng kalsada na kumikinang sa manipis na ulan. Ang kwentong ito ay hindi nagtapos sa parusa. Sa Pilipinas, ang ihiya ay isang malaking bahagi ng pagkatao. Para kay Santos, ang pagkawala ng trabaho at ang mapahiya sa harap ng buong bansa ay isang parusang moral na mas mabigat pa kaysa sa kulungan. Para kay Liana, ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng isang tao, kundi ang pagpigil na maranasan ng iba ang sinapit niya. At para sa lipunan,